Okay, ating pag-usapan, anchor. Anchor of the soul. Senepete sa Tagalog. Anchor. Ano ba yung anchor? Ginagamit yan sa mga barko. Ano ho? Barko. Okay. Yan po ay kapag malapit na pong lumayag, inihuhulog yan. So, ang ibig sabihin po ng anchor, mamaya natin titingnan palalo yung salitang anchor. Kinuha po yan sa salitang Griego na agkura. Angkura. Ang ibig sabihin po na yan ay safeguard. So, totoo na po, kapag po ang barko ay inilawit na, inihulog na ang anchor, yan po ay safe na. So, pag sinabi, anchor of the soul, anchor of the soul. So, ating pinag-uusapan dito ay hindi literal na angkla ng barko, kundi angkla ng kaluluwa. Amen? Sapagkat literally speaking, mga batid, ang barko na walang angkla ay hindi safe. No? Sa lakas ng alon, sa lakas ng unos, may bagyo, yan no ay pag inilagay mo na walang angkla sa tabi ng dagat, yan po'y napapadpad at pwedeng mawasak. Mas lalong delikado ang kaluluwa na walang angkla. Naintindihan niyo ba yan? So, ang ginamit po dyan ay anchor of the soul. At ang tinutukoy po nating anchor of the soul ay si Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, peligro, delikado ang mabuhay na walang anchor. Are you with me? Believe it or not. Maniwala ka o hindi. Huwag mo sabihin sa aking masaya at safe ang buhay mo na walang Jesus. Si Jesus ang pinaka-anchor of the soul. Naintindihan niyo ba yan? Pag sinabi pong anchor, sa Tagalog ay senepete, pero hinango po yan sa Grego na angkura. Angkora. Ibig sabihin po niyan ay safeguard. Yan po ay kaligtasan. At ang angkor ng ating kaluluwa ay si Jesus. Amen? Tayo ay naglalakbay din sa pagsasalarawan sa buhay ng karagatan. Mapanganib ang buhay sa lupa ito. Hindi ka safe dahil mayaman ka. Hindi ka safe dahil bantog ka, mataas ang pinag-aralan mo, ikaw ay maganda at pogi. Hindi yan ang safety mo. Those are not your anchor. Your anchor of the soul is Christ. Amen? Tatandaan po natin, ang anchor, yan po ay nagsasalita ng kaligtasan. Kaya nga, angkla ng kaluluwa. Ano ho? Ibig sabihin, panatag ang kaluluwa mo, anuman ang mangyari sa dagat, dahil nakaangkla. Di ba? Kasi, yan eh. Kayo ba'y nakasakay na ng barko? Ano? Yung barko po ay pagka nasa tabi na. Actually, wala naman ng paradahan ng barko na mababaw. Sagyang yung babaw ng iyong pier, sagyang hinuhukay yan. Kasi hindi pwedeng ang barko ay nasa mababaw na tapat. Pero, paano yan magiging safe? Ay, ang lalim nga nun. Kaya pagdating yung malalakas na bagyo, alon, malakas, etc., mawawasak yan. O kayo maaano dyan. Kaya naglalawit sila ng anchor para ang barko ay safe. Mga batid, walang ligtas na buhay kung walang angkla ng kaluluwa. Kaya doon pag sa impyerno hindi mapahamak. Sa buhay pa nga lang ito'y napahamak na. Maraming buhay ngayon ang nawasak na. Naintindihan niyo ba yan? Nawasak ang kasalukuyang buhay at nawasak ang hinaharap na buhay. Bakit? Hindi nakaangkla kay Jesus. So, dapat maintindihan natin pag sinabing angkor, ito'y tumutukoy sa safeguard. O, pagiging safe, pagiging ligtas
ng kaluluwa. At walang tagapagligtas. Walang safety outside of Christ. Walang kaligtasan kung wala si Kristo. Kaya si Kristo yung anchor of the soul. Not your money, not your riches, not your being fame. Hindi yung pagiging noble mo. Not even your religion. But Christ is the anchor of our soul. Okay, number 1 natin makikita yung content ng anchor. Yung content, basahin po natin ang verse 13 hanggang 20. Ano bang napapaloob sa pagiging anchor of the soul? Ano ba yung napapaloob na si Kristo yung aking safety? Si Kristo yung aking kaligtasan. At dapat si Jesus talaga, dahil kung hindi, walang matino, walang matiwasay, walang matibay na barko na walang angkla, na walang angkor. Ang inyo bang kaluluwa, nakaangkla na kay Jesus? Amen? Maintindihan natin, ano ba yung content? Maalalaman natin na talagang inilawit na natin ang angkor sa batuhan sa magitan ng katotohanan ng napapaloob. Kasi pwede namang sabihin ako'y nakaangkla na kay Kristo. Ako'y nagtitiwala kay Kristo. Nananampalataya ako kay Kristo. Siya ang aking buhay. Siya ang aking kalakasan. Minsan, ang daling magsalita eh. Pero ano ba yung content kapag si Kristo ay ating anchor? Verse 13 to 17. Isa mapapansin po natin dito mga kapatid. Sapagkat na mangako ang Diyos kay Abraham, palibasa ay hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ipinanumpa ang kanyang sarili. Tatandaan po natin na ang Diyos walang pwedeng basihan ng pag-swear niya, pag-oath niya, oath-taking, yung panunumpa, pangangako. Wala siyang pwedeng ibang basihan kundi siya rin. Sapagkat wala nang titibay bukod sa Kanya. Kaya ang pangako ng Diyos nakaangkla sa Kanyang sarili din. Amen? Ano ibig sabihin? Yung inilawit na angkor, yun ay isinasagi sa matibay na bato, hindi sa lupa. Alam nyo, kapag yung angkor ay napasagi sa lupa o sa buhangin, wala rin tibay yun. Wala rin. Kaya kinakailangan yung anchor para ang barko ay safe sa bato na palagay. Are you with me? Alam mo, ang tibay ng katapatan ng pangako ng Diyos ay sa Kanya rin mismo nakasangit. Are you with me? Na sinasabi, tunay na sa pagpapala ay pagpapalain kita. At sa pagpaparami, pararamihin kita. Para mapatunayan ng Diyos ng pangako niya kay Abraham ay wagas sa tunay. Ito'y isinangit, ito'y isinalalay sa pinakamataas. Palibasa'y walang pwedeng tataas sa Diyos. Sa Diyos ito nakaangkla, nakalapat. Verse na sinasabi, tunay na pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagparami, pararamihin kita. Ito yung pangako kay Abraham. Na kaya mangyayari yung pangako kay Abraham dahil ito'y nakaangkla sa Diyos. Kaya ang pinag-uusapan natin, hindi naman talaga literal na angkla ng barko, kundi literal yung angkla ng ating kaluluwa na nakasabit sa pangako ng Diyos na hindi magbabago. Are you with me? Naintindihan niyo ba yan? Alam niyo po, madaling makaintindi pagkaligtas na. No? Kaya delikado yung hindi pa nakakaintindi. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos at manampalataya kay Jesus. Kasi ako, magpapahayag lang, pero I cannot compel you. I cannot force you. Asa ganito, nang makapaghintay na may pagtitaste, ay nagtamo siya ng pangako. So, una nating content dito, yung God's oath, yung God's swear, yung pangako ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos talaga ang anchor, yung kanyang pangako. Ang napapaloob sa anchor of the soul ay Diyos mismo ang nakataya. Amen? Iba nga, pag nangangako, palaro-lura pa sa kamay, Pexman. Amen? Ibig sabihin, hindi ako nagsisinungaling, lumura pa sa kamay, nakakrus.
Ibig sabihin, ang kanyang pangako ay mapangahawakan mo. Bakit? Ay lumura na ako sa kamay. Diyos na ang usapan dito. Bakit anchor of the soul? Diyos na ang usapan dito. Amen. Amen o ba? Tatanda natin na pag sinabing anchor, ito ay sagisag na ang barko ay safe. Amen. Lumakas man ang alon, hindi yan mapapadpad. Gigiwang, pasukin man yan ng tubig, kaunti pero hindi yan bibigay. Lumakas man ang alon, yan ay nasunod lang sa duya ng alon. Pero hindi mawawasak. Bakit? Naka-anchor. Tayo hindi natin maiwasan ang problema ng buhay. Tayo hindi natin maiwasan ang mga suliranin ng buhay. Magkakaroon tayo ng pagkakamali, magkakaroon tayo ng karamdaman, magkakaroon tayo ng kapansanan, pero safe if you are being anchored in Christ. Ano? So ang ating kaligtasan na kay Kristo, siya yung sinipete ng ating kaluluwa. Maliwanag mo ba? Bonus na lang, naligtas ka na marami ka pang pera. Bonus na lang, naligtas ka na, pinagpala ka pang material. Pero hindi yan ang iyong anchor. Christ is our anchor. The anchor of our soul. Ano yung content? Tuloy natin. Asa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis. Yes, naghintay na may pagtitiis. Pero, nagtamo siya ng pangako. Yan ang content ng anchor. Talagang ikaw ay may kasiguruhan. Tama? Tayo mga naligtas ngayon, anong inaantay natin ngayon? Si Kristo ay babalik. Man, hindi maaaring hindi. Sigurado siyang babalik. At ang maganda pang kasigurahan natin, tayo irarapture. Kasama ba kayo doon? Oh, bigyan kayo itong aping-api ang piling, ay tayo na may palangit. Amen? Kasi kung sa buhay lang nito, tayo aasa, sabi ng Bible, ay tayo ang kaawa-awa lalo. Tayo ang miserable. Ang buhay dito, hindi ito ang tunay na pag-asa. Ang buhay na ito, hindi ito yung anchor of our soul. Amen? Ay kawawa naman yung tulad kong pilay. Hindi nag-aaral. Kawawa naman yung hindi pinagpala ng material na bagay. Hindi malaang, etc. Wala sa mundo. Tapos pala dito lang ang buhay. Ay kawawa ang mga apostol. Ginugol ang kanilang buhay, halos mamatay sa paglilingkod kay Kristo. Yung pala naman, dito lang ang buhay. Mind you, hindi kaawa-awa yung talagang naglilingkod kay Kristo. Sila yung mapapalad. Bakit? Hindi ito ang buhay. Amen? Opo. Ang tunay nating buhay ay pag bumalik na si Kristo, magkakaintindihan na. Baka nga yung iba, iwan pa eh. Amen? At sa ganito, nang makapaghintay, verse 16, tingnan po natin ang verse 16. Sapagkat ipinanunumpa ng mga taong lalong mataas at sa bawat pagtatalo nila ay sumpa sa pagpapatuto ang siyang katapusan. Verse 17. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na mapakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago. Amen? Nang kanyang pasya, ay pinamagitan ng sumpa. So, ang Diyos ay nanumpa sa kanyang sarili. Wala siyang pwedeng basihan eh. Lahat ng kanya nilikha, mabuhay. Mahina. Siya lang yung Alpha and Omega. Siya lang yung immutable one. Kaya wala siyang pwedeng basihan, pangakuan ng kanyang sumpa na hindi mababago, kundi ang kanyang sarili. Ibig sabihin, ang laman nito mga kapatid, meron ang pangako ang Diyos na kailanman ay hindi mababago. Kaya tayo ay safe. Amen? Are you with me? That's the content of the anchor of our soul. Not only that, verse 18, tingnan niyo pa verse 18. Andyan pa ba kayo? Ano yung content ng anchor? Upang sa dalawang bagay na di mababago, ano yon? Na di maaaring ang Diyos ay magbulaan? Talagang hindi pwede. Pag ang Diyos nangako, tatayo yan. Hindi katulad ng mga ibang kaibigan natin. Sana mabawasan na yan.
Alam niyo po, every day, kapag ako ay nagtuturo ng Bible, nakakatuwa naman, meron po tayong masugid na tagapanood. At ako ay na-encourage dahil sa kanyang mga sinabi, lalo kung ginanahan. Ngayon, ano ang aking laging sinasabi? Nilalagyan ko talaga ng prayer time, yung daily na yan. Kaya araw-araw ako halos nagpipray sa government. Sa Israel, as a membro. Hindi lang paglinggo. May malaking biyaya yun. Isa sa panalangin ko, yung mahahalal na politician, gamitin talaga ng Diyos kung hindi man mawala ang korupsyon, mabawasan. Kasi kalimitan sa mga politician, maraming pangako. Pero ang problema, napapako. Pero ang nakakatuwa, kaya anchor, kaya safe, kaya tayo ay panatag sa sinipete ng ating kaluluwa. Nung siya'y mangako, mga kapatid, yun ay hindi napapako. Upang sa dalawang bagay na di mababago, hindi mababago. Ang Diyos pag nangako, yan ay eternal, yan ay walang kaya tayo ay safe. Amen? Kaya kung ikaw talaga nananampalataya kay Jesus, ay talaga ikaw'y palangit. Pagdating ni Kristo, papalitan ng ating katawan ng isang panibagong katawan. At ito ang ating paghandaan. Tayo harap sa hukuman ni Kristo. Hindi para parusahan, kundi para gantimpalaan. Depende kung naglingkod tayo. Paano tayong gagantimpalaan? Wala ka namang paglilingkod na ginawa. Para gang Lunes hanggang Linggo, gusto mo ng sweldo, hindi ka naman nagtrabaho. Ang kaligtasan, hindi pinagtatrabahuhan. Ang corona ang pinagtatrabahuhan. Are you with me? Minsan si Kenneth, meron tayong construction dito. Nakatulong ng kalahating araw. Ay nakita ni Dante. Abay, binigyan ng 275 si Jimwell. Sabi ni Jimwell, Dati, tumulong din ako. Kaya sabi daw niya, Dati, pagpahapon ako'y tutulong na. Kasi gusto kong bumili ng Lego. Utoy, hindi ka pa pwede magtrabaho, bata ka pa. Anong punto ko doon? Minsan, gustong-gusto ni Jimwell, nasa Mweldo rin. Sabi ko, Utoy, hindi ka pa pwedeng trabador. Haharap at haharap tayo kay Kristo. Hindi maaring hindi. Kung paano hindi natin kayang iwasan ang mamatay, hindi rin natin kayang iwasan ang tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Ang magandang balita lang, ito'y hukuman hindi para dalhin ka sa impyerno. Ibang hukuman ng unbeliever at ng believer. Ang tawag sa hukuman ng unbeliever ay Great White Throne of Christ. Ibig sabihin, lahat ng harap doon, yung mga hindi nakasulat ang ang pangalan sa aklat ng buhay. At pagkatapos na sila'y mahukuman, sila'y dadalhin sa impyerno. Yung tinatawag na Gehenna. Nandun ang uod ay hindi namamatay. Nandun ang apoy ay hindi namamatay. At doon ang pagtatangis at pagngangalit ng ngipin, na doon ang pusikit ng kadiliman. At doon ang tao'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Kaya mga batid, magsisi ka na mga kaibigan, dahil hindi mo maiiwasan yan. Whether we like it or not, we cannot escape the fact na tayo isang araw ay mamamatay. Kaya hindi mo rin maiiwasan isang araw harap ka sa hukuman ni Kristo. Kung paano itinakda sa tao mamatay na minsan at pagkatapos nito yung paghuhukom. Tama? So pag ikaw ay hindi ligtas, dadalhin ka talaga sa dagat-dagatang apoy. Kaya dapat si Kristo ang iyong angkla ng kaluluwa. Christ must be the anchor of your soul. Magtiwala ka ngayon kay Jesus. Bakit? Pag ang Diyos inangako, hindi napapako. Pero ang Kristiyano naman, haharap din sa hukuman ni Kristo. Ang tawag po din ay bema. Ibig sabihin, ang usapan dito yung reward. So, makakaasa ka ng sweldo kung nagtrabaho ka Lunes hanggang Sabado. Ay, kumusta ang Christian life mo? Nagtatrabaho ka pa para sa crown. Are you with me? So not only God swear, then verse 18, tingnan niyo po, upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Ano po ang content ng anchor is not only yung God's oath, swear, kundi yung consolation.
Mga kapatid, dapat kung ikaw ligtas, masaya ka talaga. Yung tao, tumamala ang masaya na eh. Amen? Alam sa totoo mga kapatid, iba yung buhay lang kaysa buhay na nagmamalay. Maraming taong nagbubuhay lang pero hindi nagmamalay espiritual. Siya nagpapakabuyo sa kasalanan, sa kalayawan, bagaman buhay ay patay, sabi ng talata. Siya nagpapakabuyo sa kalayawan, bagaman buhay ay patay. May mga taong buhay lang physical, pero patay ang espiritual. Kaya walang tunay na kamalayan sa Diyos. Ngayon, kung ikaw naman ibuhay na at ikaw iligtas na, abay magalak ka, bakit? You are anchored in Christ. Amen? Kaya pala mga kapatid, sa kabila ng maraming problema at panghihina natin, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Yan ang realidad. Bakit? We are anchored in Christ. Kaya pala sabi ni Pablo, bagaman kami natitilihan, pero hindi nawawala ng pag-asa. Ang daming problema ng buhay, ang daming panghihina ng buhay, ang daming ikinagugulo ng buhay, pero hindi nawawala ng pag-asa. Alam niyo po mga kapatid, ang ating Christian life, mga kapatid, ay pwedeng manghina ang pananampalataya, pero hindi ka mawawala ng pag-asa. Christ is our steadfast hope. Are you with me? May kaaliwan ninyo, at magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Hindi yung, alam mo, pag ang pera lang ang kasiglahan mo, nauubos yan, lalo pa ngayon, sa mahal ng bilihin. Sabi ni Jimuel, sino ba nagbigay sa kanya na 1,000? Nalimutan ko na. Basta may nagbigay sa kanya na 1,000. Mamaya kagabi, dahil sa akin, dati, ubos na 1,000 ko. Kabilis naman. Ba't ano ka, binili mo? Hindi naman sinabi. Mahal kasi ang bilihin niya yun. Kaya kapag ang kagalakan mo ay nakaangkla sa pera, isang sakit lang, ospital ngayon. Hindi nga? Kalusugan mo. Kaya nga iba hindi nakasamba ngayon eh. May masama ang lasa. Tama? Walang matibay na konsolasyon, na kasiglahan sa mundong ito. Kaya mga kapatid, kung ikaw na kay Kristo, maging masaya ka. Amen? Kung aaralin niyo po ang buhay ni Pablo, kung hindi siya na kay Kristo, siya ang kababa ang buhay. Iniwan niya ang lahat, alang-alang kay Kristo. Hindi na nga siya nag-asawa. Alang-alang kay Kristo. Kaya sabi ni Pablo, kung sa buhay lang na ito tayo magsisiasa kay Kristo, tayo ang lalong kawa-awa. Pero kung ikaw na kay Kristo, mind you, ikaw ay safe. Amen? Kaya hinahamon tayo, dapat tayo masaya. Dapat tayo nagpapatuloy, dapat tayo matatag. Amen? Tingnan nyo ha, tingnan nyo yung barko na kakaangkla. Lagay ang loob na may-ari niyan. Makakatulog, harok ang tumbong na may-ari niyan. Bakit? Alam niya naman ang kanyang barko ay safe. Bakit mga kapatid ko, konting problema hindi na makapagpatuloy. Are you safe? Tulog na agad. Kauupo pala ang lupit naman ang buhay na yan. Amen? Nakakaintindihan ba tayo? Kasayang naman ang buhay mo. Nakakalungkot naman ang papel mo sa buhay. Ano sabi yan? Upang sa dalawang bagay na di mababago, na siya'y di maaring ang Diyos ay magbulaan. Naintindihan niyo ba yan? Si Ate Ditas, lagay na lagay ang loob kay Kuya Boy. Alam ko, ang ipinangako ni Boy sa akin nung kami kinakasal ay hindi magbabago. Oh? Tiga. Tapos ang nangako sa iyo, anong bawawan ngayon? May nangako sa iyo, bibigyan kita ng latest na cellphone ng iPhone. Tapos kita mo, may kredibilidad yung nangako sa iyo na magbibigay ng iPhone. Excited ka na sa June. Amen? Tama? Tuwan-tuwa. Baka nga hindi ka pa makatulog eh. Baka ako yata ang kauna-unahan sa GABC na magkakaroon ng latest na iPhone. Yun ay depende sa nangako.
Mas lalo dapat tayong masaya dahil si Kristo na nangako ay hindi pa bago-bago. At hindi salpon ang kanyang ipinangako, ang babaw naman. Kapatawaran, kaligtasan, langit na bayan. Mag-ahari pa nga tayo ng 1,000 taon dito sa lupa at papalitan tayo ng katawan na hindi masisira. Ako excited na dyan. Bakit? Marami nang nagtatagni-tagning problema sa aking katawan dahil lang iisang problema. Dahil ang aking problema sa paa, maraming nakikreate pang ibang problema. Nakakamiss na ang magkaroon ng isang bagong katawan na wala ng kasiraan. At salamat, ang pangako ni Kristo hindi magbabago. Kaya ako'y masaya. Kayo, baka kayo hindi masaya may mas iba pa kayong mas mahalagang nakikita na akala mo lang, daya yan. Daya yan. Ay mga kapatid, ikaw ganun may tatagal ng 100 taon sa lupang ito. Kaya ba tumagal ng 100 taon? Halimbawa, pagdating mo ng 80, natupad ang pangarap mo, isang napakalaking bahay, baka hindi ka na makakyat. Hainan ka na pinakamasasarap, may iniiwasan ka na. Bakit? Marami ka na sakit. Hindi mo mai-enjoy ang buhay dito sa lupa. Kaya kung dito ka lang sa lupa nakatingin, miserable ang buhay mo. Kaya sabi ni Pablo, hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang hindi nakikita ay walang hanggan. Alam mo, kapag ako sa lupa titingin, ako'y lulungkot. Bakit? Ang dami nyo nakakalakad, bakit ako ang pilay? Ang dami namang ipinanganak ang tatangos ng ilong, ako pa ang pirat. Ang dami namang ipinanganak na nakapag-aral, na matataas sa pag-aaral. Ba't di ako nakapag-aral? Alam mo kung ititingin sa buhay na ito, miserable ang buhay. Salamat, may pangako ang Diyos. Christ is the anchor to my soul. Kumusta ikaw? Abay, may content yan. Tiyak pag nangako ang Diyos. Dapat yung pangako ng Diyos nagbibigay sa iyo ng katatagan. Di nga, lahat ng barko nakaangkla, yan ay safe. At wala hong barkong nakaangkla na palipalipana. Ano? Naintindihan ba yung ibig sabihin? Tignan yung manok pag nakatambang. Nakita na ba kayo ng manok na nakatambang? Tingnan yung manok ng ninong ko Meron pa ba doon? Ano? Yung manok na nakatambang. Pag yan ay nakatambang diyan, hindi mo makikita sa kapitbahay. Hindi nga? Hindi mo makikita sa SM yan. Bakit? Kung saan yan nakatambang, doon yun. Nakakalungkot, nakatambang ka kay Kristo, nasa mundo ka. Kung saan kang kasalanan nabubuhay. Naiintindihan nyo ba yan? Naiintindihan nyo ba yan? Dapat pag tayo nakatambang na kay Kristo, nakaangkla na kay Kristo, hindi na tayo para mabuhay ng walang boundary. May boundary ang buhay Kristiyano kasi nakaangkla nga Hindi yung alpas ka pa. Nagwawala ka pa. Maliwanag mo ba? Kaya masarap, nakaangkla kay Kristo. Bakit? Siya ang tunay na kagalakan Siya ang tunay na kalakasan. Siya ang tunay na kahaliwan. Masarap tayo'y makulong doon sa nakakaliw. Ako ikulong mo na. Alam mo, merong kulungan sa Qatar. Iwiwis mong ikimabilanggo. Bakit? Kompleto na doon. Yung saat nga, Pilipinas, may ano na din yun, nagdadala na din doon ng artista. May stage show na din doon. May rock na din doon. Kompleto, yung mayayaman na bibilanggo. Ang sarap ng buhay. Kaya maganda kaya pala si Pablo, ako na bilanggo ni Kristo, hindi yun regret sa kanya. Masaya siyang bilanggo ni Kristo. Ang masayang buhay, nakaangkla kay Kristo, nakatambang kay Kristo, bilanggo ni Kristo, hindi yung bilanggo ni Satanas. Bilanggo ng sarili. Bilanggo ng kanyang sariling puso. Dapat malaya tayo. Ang tunay na malaya, alipin ni Kristo. Ang pagiging alipin ni Kristo, yan ang tunay na kalayaan. Kaya masaya si Pablo. Are you with me? Ang tanong, sinong umaalipin ng ating buhay? Tayo ba'y nakaangkla kay Kristo? Di halata yan. Dapat ikay hindi pa lipa-lipana. Ano ba yung lipa-lipana?
Kung saan-saan ka naroon. Di ka? Kristiyano, nasa diskuhan. Kristiyano, nagwe-waiting. Kristiyano, namimista. Hindi ka nakapaltak. Ikaw ay nakaalpas. Tama ba? Tingnan niyo po yung mamamalakaya. Alam niyo ba yung mamamalakaya? Fisher. Kapag naghulog ng lambat, at may pumasok sa lambat, yung isdang pumasok na sa lambat, wala na yun sa laot. Amen? Alam naman, nahuli na nasa laot pa. Nasa sardinas na yun. Amen? Kaya kung kinahuli ni Kristo, huwag ka nang maglaot. Kinulong ka na dapat ng kanyang katuwaan. Alam mo kung bakit hindi masaya? Ang pangarap ay mundo lang. Para kang hindi pinangakuan ng pinakamagandang lugar. Amen? Ano pa ang content yan? Verse 19. Verse 19. Nandiyan pa ba kayo? Kasarap pag-aralan ito. Alam mo ang Bible, let me challenge you. Aralin niyo ang Bible. May flow yan, may flow yan. Na ating inaring tulad sa nipete ng kalwa. Tingnan nyo ha. Isang pag-asa na na marupok, matibay. At ano pa? Matatag. Kalaan mo, matibay na yung matatag pa. Yan po ang content yan. Sure and steadfast hope. Kaya lahat ng ating inaasahan kay Kristo, sure. Kayo nga nataya sa waiting, di nyo man tiyak natatama. Tama? Ang lalaki nga, naliligaw, hindi naman tiyak na sasagutin. Tiyak din naman. Eh di, ayaw. Di ka? Eh, masaya na tingnan laang ng dalaga may gusto sa akin. Eh, bet ito, sinabi na ni Kristo, ang iyong pag-asa'y matibay at matatag. Amen? Eh, kahit ako hindi na makalakad, wala ang problema. Ang mahalaga ako'y palangit. Amen? Oo. Hindi naman lahat ng panalangin natin ay didinggin ng Panginoon ayon sa ating gusto. Bakit? Gagatugon pa kayo ikidadalhin sa langit. May tataas pa bang tugon doon? May tataas pa gang answered prayer na kinapatawad na ni Kristo? Na ikinabigyan ng buhay na walang gan? Na ikaw ay titira doon sa mansion over the hilltop? Lalo nga dapat tayong masaya. Bakit? Dito nga sa lupa, hindi tayo magkaroon ng magandang bahay. O iba pa ang tinitingnan mo bukod kay Kristo, hindi ka talaga sasaya. Hindi ka talaga titibay. Mana pa, maiinggit ka. Kaya maraming tao, inggitero, inggitera, kasi sa lupa nakatingin hindi sa pangako, hindi nababago. Ni Kristo. Alam niyo po, ang Kristiyanong umuanlad, purihin mo Panginoon sa kanilang buhay. Huwag kang mainggit. Hindi para sila ating hilahin pababa. No, ipagpasalamat natin sa Diyos, lalo't kung sila'y ginagamit ng Panginoon. Pero kung hindi naman ginagamit, huwag mo nang hilahin. Diyos na mismo ang hihila sa kanila. Are you with me? Number 2, not only content, but also cautioning. Ay mga kapatid, yung sinipete, yun po yung naglalaman din ng warning. Nagbababala ito. Tingnan niyo po sa verse 4 hanggang 8, doon sa pataas muna tayo. Bago dumating yung anchor of the soul, nais lang pakita ni Pablo, I do believe si Pablo yan, na tinutukoy diyang secured, yung na kay Kristo, naka-anchored. Ay may tinutukoy siya diyan kung sino yan. Hindi lahat ng tao naka-anchored kay Kristo, kaya may caution. Are you with me? May caution. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit. Titiyakin mo kung ikaw talaga yung nakaangkla kay Kristo. Verse 4 hanggang to 8. Medyo ito yung malalim. Ito ang ginagamit ng mga naniniwala sa hindi natitiyak ang kaligtasan. Wala raw. Kaya ako'y nanonood ng debate. Yung mga anti-osas, pag sinabing osas, once saved, always saved. Tayo yon. Amen? Pero may mga taong ayaw niyan at hindi naniniwala dyan. Yan ang kanilang ginagamit sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan
at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Tingnan yung minsang nakalasap. Nakalasap na rin. Nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Yung minsan, nakaranas na. Then verse 6, at saka nahiwalay sa Diyos. Yan. Kaya daw hindi pwedeng matiyak ang langit. Paano kung humiwalay? Sabi ng Soriano, nabubuhay pa eh. Ang Diyos, pag siya'y humawak, hindi tayo makakalag. Paano ikaw na pinangakuan, ikaw yung naalis? Para naliliitan sila sa kamay ng Diyos, kala mo kaya mong iwasan. Alam sa totoo na mga kapatid, aralin mo yan. At saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin sila sa pagsisi. Mga kapatid, may imposible ba sa Diyos na hindi ka maaaring baguhin sa pagsisisi? Mga kapatid, merong hindi talagang mababago sa pagsisisi. Kahit sila'y nakasama na ng mga naliwanagan, nakalasap na. Yan ang sinasabing, nakatikim pero hindi nakakain. Di nga? Kayo ba minsan nakalasa pero hindi nyo nilunok? Ako pag nangangain ng santol, sa dala ko sa santol, inaalis ko na lang yung luray-luray. Pero hindi kinululunok yung buto. Baka sumibol. Ano? Pwedeng ganyan ang kaligtasan. Natuwa ka lang. Para ang natanim sa batuhan na pagdakay sumusulo yung ugat, pero pagtagal, hindi nabubuhay. Bakit? Natanim sa bato. Maraming taong sayang-saya sa simula, pero hindi talaga nag-ugat. Ang nakaangkla yung nag-ugat. Kaya may caution yan. Ako po yung iniwala, yan po'y apostasy. Tuloy natin ang basa. At saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisi. Yamang kanilang pinapakong muli sa ganang kanilang sariling anak ng Diyos. Walang second part ang pagpapako kay Kristo. Hindi na pwedeng ulitin yun. At inilalagay na muli niya sa hayag na kahihiyan. Verse 7. Sapagkat ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya. May lupang humihit-hit ng ulan na lumalagpak na madalas. Ngayon nga, madalang pa eh. Ano? Pero sana wag mo nang dumalas, hindi pa isang bubong. At tinutubuan, itong malukupit na, at tinutubuan ng damong paikinabangan ng mga iyon na dahil sa kanila ibinukid. Normal lang na ang lupa kapag malimit ulanan, dapat tinutubuan ng mga damong mapapakinabangan. Katulad ng kangkong, ng kamatis, ng okra, ng salay. Ano pa? Di ka? Dahil sa kadamihan ng tubig, dapat ang inaasahan yung mga susuloy maganda. Pero ito yung warning. Pagdating ng verse 8. Datapwat kung namumunga ng mga tinik at dawag. Bakit ganon? Bakit ganon? Ang nakaangkla, yung angkor, yung nakaangkla kay Kristo, yung mga pag-umuulan ay nagbubunga ng magaganda. Hindi yung tinuruan ng tinuruan, ay bakit ang nalabas ay tinik at dawag? Let me remind you, walang masamang epekto ang salita ng Diyos. Dapat. Bakit? Hindi masama ang salita ng Diyos para magbunga ng masama sa atin. Pero bakit sa kasaganaan ng ulan, ang nalabas ay tinik at dawag? Delikado yan. Delikado yan. Kaya, caution. Are you with me? Not only yung content, pero mayroon ding caution yan. Ano ba, mayroon tinatawag na hindi lahat ng iinumin mo ay safe. Mayroong marka ng bungo. Ibig sabihin, huwag mong iinumin. Agwaksyonada yan. Pangsugat yan, hindi pang lalamunan. Amen? Mamamatay ka. Mga kapatid, kung talaga umiinom kay Kristo, ba hindi magbubunga ng dawag at tinik yan? Are you with me? Hindi ko na nakuha ang cross-reference yan, pero ako yung iniwala. Ang bunga ng kaulan ng biyaya ng Diyos ay maganda. Amen? John 15 verse 6. John 15 verse 6. Ang kahinatnan pala niyan, sunugin. Tingnan nyo ha. Nakakilala daw na minsan naliwanagan na pero hindi na kayang baguhin sa pagsisisi. Bakit? Reprobate yun. Reprobate yun. They know the truth but they are not of the truth. Apostasy. Tama?
Siyempre, kalimitan naman na magtataksil sa iyo, sa katotohanan, ay yung nakasama din. Hindi pwedeng magtaksil yung hindi mo naman kasama. Ang magtataksil sa iyo, yung kasama mo rin. Kaso lang, kasama mo pero hindi mo kaisa. Kaya meron ding napasama, napabalaybay. Pero hindi talaga siya. Kita niyo sa John 15 verse 6 ninyo. Merong caution. Merong caution. Be sure you are being anchored in Christ. Nandiyan pa ba kayo? Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunod. Ano po, yan din ang ginagamit ng mga losing salvation. Makinig kayo, hindi nyo pa ito alam. Ano ba kung kayo makikinig ng ibang aral, hindi sila naniniwala na tiyak ang langit. At yan ang ginagamit nila. Akalain mo, dati ka nang mananampalataya, dati ka nang nakaugpong, bakit nawala pa at dadan ka sa impyerno? Therefore, ang osas ay mali, hindi tiyak ang langit. Matitiyak mo kung magpapatuloy ka. Pero hindi nila alam, ang context niyan, John 15, yung branch, yung vine. Claim niya namang Hudyo, akala namang Hudyo, automatic, basta Israel, vine, branches. Lalo namang Eskriba at Pariseo. Ang tinutukoy lang ng Panginoon Jesus dyan, ang tunay na sanga, tatagal. At magbubunga. Are you with me? Kaya tayo naniniwala sa perseverance of the saints. Ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Bakit? Ang ligtas makakapagtiis hanggang wakas. Maraming claim lang. Are you with me? Kaya may caution yan. Tingnan niyo po, 2 Peter chapter 2, verse 20-22. Kaya mga kapatid, dapat tayong masigla. Kung alam natin tayo ligtas talaga, hindi natin dinadaya ang katotohanan. Alam ko, ako'y binayaan ng Diyos ng kaligtasan. Binago niya ang aking buhay. Kasi maraming hindi. Kasama ng mga ligtas, pero hindi ligtas. Sabi din ng Bible, sila'y nag-aanyong tupa, ngunit ang loob ay lobo. Are you with me? Kaya hinahamon ko kayo, maging masigla kayo. Hindi lagi nakatawa. Ang sigla hindi lagi nakatawa. Bagaman maganda rin nakatawa. Kahit walang tinatawanan. Ano? Ang punto ko, maging masigla ka sa paglilingkod. Amen? At maging generous tayo. Di ba? Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang na tunay. Tignan niyo, ha? Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. Nakasama lang ng tupa, pero aso pa rin. At sa paglulubalob sa posali ang babaeng baboy na nangahugasan. Nakasama lang ng tupa, pero baboy pa rin. Ang anchor, Christ is the anchor of the soul doon sa mga taong naligtas. Talagang naka-anchor. Talagang nakakabit. Di ka pag naka-anchor, nakakabit sa bato. Hindi sa buhangin, hindi sa lupa. Kaya nga relationship, ito, lagi kong ipapaalala sa inyo, na-bless ako eh. Ang tagal ko nung napapahinggan yung relationship na yan. Pero lately ko lang talaga na nare-realize at napagbubulay ng may linaw. Kasi mayroong ganyan eh. Ang inay ko, tawanan na ng tawanan, hindi siya natawa. Pero pag siya nasa CR, saka siya napapatawa. Hindi, nag-iisa na. Bakit? Doon yan naunawaan yung pinagtatawanan. Ako matagal na ako nakapakinig about relationship, pero lately ko lang nakukuha yung meaning, yung esensya. Ano ibig sabihin? Tanyo ha, ako'y may relation kay madam. Kami magkaangkla. Kami iginapos ng aming pagmamahalan. Diga? Ganon diga pagka kinakasal, hindi na kayo isa. Dalawa pa rin kayo, pero gapos na bilang isa. Kayo ay mayroong intactness, relationship. Kaya hindi ako pwedeng mabuhay sa sarili ko lang. Kasi meron na akong kaagapay. At si Madam di din pwedeng mabuhay ng kanya lang. Bakit? Kasama na ako. Kaya kung ikay may relation kay Kristo, huwag kang mabuhay sa sarili mo lang. Dahil may kasama ka na. Minsan nakakalungkot sa mga sasabing ligtas. Gusto lang siya ang mahalin, pero ayaw magmahal.
Gusto lang ay siya ang paglingkuran, pero ayaw paglingkuran. Hindi ganyan ang relationship. Are you being anchored in Christ? Amen? Nangyari sa kanilang ay sa kawikaan tunay. O verse, mayroon pa ba yan? 22? 23? O wala na. Then number 3. Number 3. Ang sarap pa yun. Actually, tayo nagsimula, 15. Kaya mayroon pa akong time kung tutuusin. Okay. Number 3, comfort for babies. Alam niyo ba yung anchor? Hindi lang ito po yung may content, merong caution. Then ito po ay comfort din sa mga bago, sa mga bata. Basahin ko muna ang 9 and 10. Alam mo kapatid, pwede ka namang save, pero hindi ka pa malago. Amen? Alam mo, ang pagiging ligtas, hindi yan sa dami ng alam. Hindi sa laki ng pananampalataya. Hindi yan ang nakakapagligtas. Kaya nga sabi ng Bible, kahit isang maliit na mustasa, okay na eh. Ang mahalaga ba sa tunay na mustasa? Ang mahirap niya, kalit-lit na nga, mustasa fake pa. Di nga? Basta tiyak lang na pananampalataya mo, kahit maliit, at least tunay. Hindi ka pa malago, ay at least mahalaga, tunay. Tunay din hindi pa malago. Tingnan po, sabi ng verse 9. Kaya ito mga kapatid, pag ikaw ay anchor, hindi ang ligtas lang ay yung matatagal na. Hindi ang ligtas lang ay yung mga nagba-Bible school. Hindi ang ligtas lang yung ang daming alam na talata. Baka nga, nakakatawa. Hanggang alam lang yon. Alam mo, makinig kayo ng mga tao, ang daming alam. Ang dali naman magsitas ng talata eh. Ang tanong, naiintindihan mo gayon. Pag dating daan, malulula ka sa kanila, bawas salita niya, tatapatan niya ng talata, kung mabasa ka. Kung mabasa ko may ganyan, talagang kaya niya patunayan may nabasa nga eh. Pero ang tanong, yun ba talaga yun? Wala silang respeto sa konteksto. Are you with me? Naintindihan mo ba? Sayang naman kung hindi mo maintindihan ito, naupo ka rin lang diyan eh. Dapat naintindihan mo. Okay, kayo huwag kayo masyado excited mamayang hapon. Pagka kayo ang isip niyo mamayang hapon lang, paano yung ngayon? Walang ordinaryong oras pag araw ng linggo. Tama? Amen. Tapos ikaw mamaya pag nag-preach Pastor Manny, tulog ka rin. Ay lalo pa yon. Para si Pastor Hernandez yon. Every time you are here, make a way na ikaw talaga yung makikinig. Don't waste your time. Maliwanag ba ang ating sinasabi? Alaala ko na ako'y nag-exam, ako ang bagsak, ako lang ang isa. Ala ko ako mauunawaan dahil hindi naman ako nag-aral eh. Hindi ako pasa eh. Ang ginawa ng teacher, ang tinanong yung 7 kong kaklase. Hindi ako. Yung 7 kong kaklase lahat pasa. Ba't ikaw lang ang bagsak? Ang problema mo, Eloy, hindi ka nakinig. Yung 7 kasi pasa eh. Ibig sabihin nakinig sila. Kaya tatanungin ko, pag harap natin sa ukuman ni Kristo, bakit hindi mo alam ang bagay na yan? Hindi ka talaga nakinig. Bakit? Lagi kang tulog eh. Amen? Are you with me? Ngunit mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo. Tinin niyo ha? Matapos i-describe yung verse 4 to 8 na apostasy. Yung mga umulan ng umulan. Bet nang lumabas si puro aroma. Diga? Puro layak, puro sukal, ay kagaganda ng ipinapangaral. Bakit ang buhay ay nasama? Not for better, but for worse. Pero, ikinumport din naman ni Pablo, yung mga mabagal lang lumago. Paano laging tulog pag nakikinig? Ay mabagal lumago. Amen? Ngunit, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo. At sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas, mayroong mahina lang pero ligtas din. Kaya comfort yan sa mga hindi pa malago, pero ligtas din. Amen? Amen? Magsaya na kayo. At least, kahit pasimplang-simplang ligtas pa rin. Pagtunay na nakaangkla kay Kristo. Eh, hindi lang ang may content, may caution, may comfort din. Ano sabi diyan? At sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas.
Bagaman kami nagsasalita ng ganito. Verse 10. Tingnan niyo po. Sige po, pakibilis lang. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. Di ka tayo may mga first love, kahit tayo nagbabackslide ngayon, tanda ng Diyos yan. Amen? Tama. O, tanda ko, nung ako'y bagong maligtas. Talagang wala na akong pakialam sa mundo. Ang mahalaga ako, naglilingkod kay Kristo. Ay, ngayon. Di ka? Ay, ngayon. At least, kita ng Panginoon yun. Kaso lang, luluha rin tayo. Dahil ang gusto ng Diyos, talagang pa ikay magligtas, naligtas, maglingkod. Then last, hindi ko natatapusin. Actually, meron yan pa sa chapter 5, verse 11 to 14. Ba ang iba sa inyo, magsubasub na Hindi aking tatapusin na. Alam niyo, kaya ako napapabilis dahil nang nakikita ko sa inyo Kaganda-ganda kaya ng talata. Amen? Actually, lungad na agad Kakaunti pa, lungad na agad. Then last, bagaman inaliw tayo, kinumport tayo, na pwedeng mahina ka, pero ligtas ka rin. Pero hindi doon natapos. Verse 11 hanggang 12. Verse 11 hanggang 12. Nandiyo pa ba kayo? At minanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sikap. May challenge. Amen? Number 4 ay challenge. Challenge to grow. Yes, pwedeng ligtas ka kahit hindi ka pa malago. Pero wag mo naman pangatawanan na ako na may ligtas kahit hindi lumago. May challenge. Tingnan po, basahin ulit natin ng verse 11 hanggang 12. At inanasama namin ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sikap. Sa kalulubos ng pag-asahan ka sa katapusan, magsikap. Kaya sabi ni Dilataya na ikaw dyan, magsumikap ka. Verse 12. Na huwag kayong mga tamad. Saan yan? Sa paglago. Tayo nga pinaglalaban natin ang buhay. Hindi ako papayag na ako'y mahirap. Isang araw, titingalain din ninyo ako. Nasa itaas na, may lubid. Ano? Na huwag kayong mga tamad. Kayo mga babes in crisis, comfort yun. At least kahit paano, ligtas ka. Pero hanggat buhay ka pa, huwag kang masyadong relax dyan. Binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos na lumago. Abay, challenge yourself. Kaya, you are being anchored in Christ. Enjoy your life in Christ. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsipagmana ng mga pangako. Actually, pagdating ng 11, grabe ang mga buhay ng mga heroes of faith. Hindi sila mga pangkal sa kanilang spiritual life. Kaya nakakalungkot, ginawa na ng pastor, ginawa na ng workers, sa simbahan ito ang lahat, para kayo mapatatag. Kalamin may araw-araw pa tayo. Nasa iyo na yan. Pangkal ka na lang sa salita ng Diyos kung bakit hindi ka lalago. Amen? Abe, yung ibang taga-ibang simbahan ay kinabang, tapos kayo taga rito hindi na ay kinabang, ay problema nyo yun. Problema nyo yun. Kaya ako, salamat doon sa mga gumagawa ng Braces with Background. Alam mo, ang lawak ng ating ministry. Ma-Amerikano, ma-Incheck, ma-Hapon, ma-Pilipino. Bakit? Likers natin Iba't ibang wika. Kaya international ginagamit natin Tagalog at English. Bakit? Meron din mapag-appreciate ng Tagalog. Di English, kita ko yan dami. Tapos ang iba, sa ating Bible study, nagbe-benefits. Tapos ikaw, taga rito, hindi. Ay, nakakatakot ka. Kapangkala na yan. Are you with me? And mind you, brethren, behind the truth of being idle is not good. Kamangmangan ang nasa likod ng katamaran. Tatandaan niyo, kamangmangan ang nasa likod ng katamaran. Pwede mong baliktarin. Ang katamaran ay kamangmangan. Lalo sa spiritual na bagay. Ang sipag-sipag mo sa mundo, tapos wala kang pag-iigi sa spiritual life mo. Hindi. Hindi. Amen. Challenge to grow. Verse 1 and 2, dito tayo magtatapos. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan.
na wag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Huwag kang mahili doon sa mga bago palang inalago na. Abay, masipag naman sila eh. Ay kaya tagal-tagal mo. Tagal-tagal mo mga waraling ginagawa. Kaya maraming una na mahuli at huli na mauuna. Ay bakit? Sila'y matalino eh, nakikinig ng ayos. Eh kayo matagal na, ay matagal naman tulog. Ano mangyayari sa'yo? Amen! Ay tutumba na, uupo pala. Ang lupit na yan. Amen! At ng pananampalataya sa Diyos, tayo lumago. So, anchor in Christ, nandun yung content, salamat. Then nandun yung caution, nandun yung comfort, then nandun yung challenge. Tayo lumago. Amen. Tayo pimanalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na marami. Lalo na sa mga nagmamalay ng ipinangangaral na mga salita mo sa likod ng pulpitong ito. Dahil sila lang yung mag-i-enjoy at lalago. Napag-iiwanan kami ng panahon kung pinababayaan namin ang aming sarili na maiwanan ng panahon. But salamat, you have your comfort that we are still anchored in Christ in spite na kami ay hindi ganun kabilis lumago katulad ng iba. Ang mahalaga, yung gagabutil na pananampalataya tulad ng mustasa ay at least tunay na butil ng mustasa. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless po. Yan po ang ating unang bahagi ng pag-aaral.